Hello! Subaba Kair sa mga kababayan nating nasa Pakistan. Ohayo gozaimasu naman sa mga OFW sa Japan. At good morning sa lahat ng mga kamisis at kapatid natin saan mang panig ng mundo. At dito sa studio, ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? For today's kwentuhan, mapanuksong kwentuhan at kantahan ang masasaksihan sa Face to Face with Jukebox Queen Eva Eugenio. Ang masayang pagsasama ni Sofia Margarito at Yaya Vilma Ostia sa Me and My Kasama sa Buhay. I'm super grateful po na kayo yung second mom ko. You've really been a second mom to me. At studio audience, mabibiyayaan ng bonggang-bonggang surprise. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Ang tukso daw sa kanya noong bata siya, chismosa, pero hindi siya affected kasi chismis lang daw yun. Ang marites ng barangay, Laila Chicadora! Good morning, Ate Coring! Love it! Pinanindigan ko na. Oo nga, Para mukha maging nga. totoo na. Wala nang atrasan, girl. Tama, di ba? There's Oo. no turning back now. Yeah. Oo. Panindigan mo na. Okay. Correct. Saan nakatago dyan sa mga bulaklak mong yan ang bagong balita? Nandito. Yes, yes. Eto na. Naku, Ate Coring, alam mo, eto nga, very bankable actress na to. Mapa-telebisyon o pelikula, very bankable siya. Hindi yata niya alam na medyo inaapakan na niya ang role ng iba sa set ng kanyang serye. Ano ibig mo sabihin? Di ba may linya-linya yan? O, linya-linya, pero Oo. hindi naman yun ang problema. Oo. Siya yung lead actress, siya yung bida. Kaya lang, nagdala na siya ng sarili niyang scriptwriter. Nag-umpisa yun sa sabi ni Direk, "Uy, open ako sa mga suggestions niyo para mas mapaganda yung ating teleserye." So, welcome naman ni lead actress. Hindi ba na, uy, okay naman pala. Sa una, suggestions. Direk, paano po ba kung ganito kaya? Lalalala. Tanggap si Direk, uy, maganda. Hanggang sa isang araw, parang kulang na lang mapalitan ang scriptwriter ng serye kasi may bit-bit na talaga siyang scriptwriter na sarili niya. Pinapabago niya ibang linya. Oh. Medyo nahihiya si Direk na parang, okay tayo sa suggestions. Wag mo lang masyadong pangunahan. Correct. Kasi iba mo na yung kwento. Pwede naman lahat, naniniwala kayo lahat na dadaan sa usapan. Yes. Lahat, lalo na yung mahinahon na usapan. Diba? So, palagay ko, gusto lang, they all want the same thing. Totoo. Tsaka Right? alam mo, Ate Coring, feeling ko excited rin kasi si actress kasi medyo matagal na siyang hindi gumagawa ng serye. Aba, wow! Swerte naman, may sariling scriptwriter, Diba? ha? Okay, eto na. Si Pera Godmother naman, dumaong ang pakpak sa Quezon City kung saan may nakilala siyang Mrs. at Mister na ninakawan ng kanilang pinagkakakitaan. The serve naman talaga mabiyayaan ng 5K for you. Ikaw ba ay nawalan na ng cellphone? Opo. Ay, ano nangyari? Ba't parang masaya kapag nawalan ka ng cellphone? Alay, ganun po talaga eh. Ninako po, tinalo ng tropa, ganun. Sa pangailangan din po ng tropa. Ay, Siyempre, nandun po lahat ng mga kailangan din ko po ng mga doon, yung contact. Feeling ko, hindi yung tropa mo na tumano sa'yo, hindi mo talaga tropa. Ba't ka kasi gumaganon? Meron akong hinahanap na isang ina na sa isang iglap lamang ay biglang nawalan ng pangkabuhayan na pinaghirapan nilang mag-asawa. Mahirap man bumangon pero pinipilit pa rin nila na kumilos para masustentuhan ang kanilang mga anak. Tara, kilalanin natin siya. Hello, Mary Joyce! Nakakaloka. Nagulat ba kita? Pero magtsikahan muna tayo dito, Mary Joyce. Sandali, labalayin muna kita sa ginagawa mo. Ikwento mo nga sa akin, totoo ba na sa isang iglap lang, sa isang gabi lang, nabago ang buhay ninyong pamilya? Opo, kasi
na nalooban po kami. Hindi namin expect na kami pa yung malolooban. Bali po yung puhunan ko po sa pagbabarbecue po nakuha. Tapos yung 5 cellphone po. Importante yung sa asawa ko po kasi ginagamit niya yun pang biyahe. Paano ito nakaapekto sa hanap buhay niyo mag-asawa? Kasi yun nga po, nakuha yung puhunan na pinapaikot-ikot ko. Yun, hindi kami nakapagtinda ng mga ilang araw na. Hindi siya nakabiyahe. Hindi siya nakakabiyahe. So wala nang pumapasok na perang income namin. Ano yung pinakamahirap sa'yo ngayon na wala kang trabaho? At syempre, umaasa sa'yo yung pamilya mo. Yun, kung naisip ko kung paano ulit kami magsisimula, kung paano ko ulit yung mga account ko, ganun, ma-recover ko po. Cellphone ko po, at saka yung mga SIM card ko po na gagamitin para po makabiyahe ulit. So bilang isang ina na alam mong meron kang 3 maliliit pa, mga nag-aaral pa, di ba? Anong naramdaman mo niyan? Siyempre, sobrang nag-worry ako kasi sabi ko, saan ko kukuhanin yung pagkain namin araw-araw. Nag-pray na lang ako na, Lord, bigyan niyo ko ng peace of mind kung saan ko pwedeng kuhanin muna pansamantala yung gagamitin namin na pangkain. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ano ang nagbibigay sa'yo ngayon ng lakas ng loob na lumaban? Siguro nagbibigay sa akin yung mga anak ko. Siniisip ko talaga sila eh. Kung paano yung pang-araw-araw na, yun nga yung pagkain nila. So, kailangan lumaban tayo. Naku, eto na nga, Mary Joyce and Rinsmar. Naku, alam ng Pera Godmother na gaano kayo ka-deserving na madala at mapakilala kay Ate Kuring. Ikaw, hindi ka sumusuko sa laban ng buhay. Ikaw naman bilang ama, alam ko na gagawin mo ang lahat para sa iyong pamilya. Kaya naman, ready na ba kayong sumama sa akin kay Ate Kuring? Ready na. Ready na? Let's go! Pera Godmother, yoo-hoo! Where are you? Ate Kuring! Ito kasama ko ang mag-asawang saan kayo umiikot? Si Mary Joyce at saka si Rinsmar. Sige, upo kayo. Magandang umaga po. Hello, Mary Joyce and Rins, Mar. Ano nangyari? Sabi nung pulis sa amin, para siyang may tear gas po. Para wala kayong pakiramdam na hindi nyo mamamalayan. Tapos mamamalayan nyo po sila after na po nila magnakaw. Wow, grabe yung pinagdaanan. Sobra So po. anong sabi ng pulis? Wala pang lead kung sino? Wala pa Wala po pa rin eh. po. Walang suspect? Alam mo, Ate Kuring, sabi ko nga sa kanya, nung nagising siya, buti, nagising ka, wala na sila. Imagine kung nagising siya at nang laban, baka hindi natin ma-interview yan ngayon. Baka ano pa nga po yung mangyari po. Oo. Masalamat na lang din po kami na ganun lang din po. Siyempre yung pera at saka yung cellphone, kikitain naman namin yan eh. Pero yun nga, sana lang talaga, hindi na maulit. Kaya gusto talaga namin silang mapahuli. 3 po kasi yung nakita sa CCTV. May mukha? O, yung isa lang po yung nakita. Pinakamali. So, 3 anak sa ngayon, paano nyo na iraraos lahat? Ngayon po, ako po sumasideline na online. Nagpe-pre-order ako ng mga frozen foods po para kahit pa paano may konting ano. Then yung nung nanakawan kami, pasalamat kami na may mababait kaming kapitbahay. Nagpapautang daw. At saka nagbigay ng mga dilata, bigas, para kahit pa paano may hindi. pauna kami na Magbalik ano. barbecue ka na. Yes! Thank you Etong po. 5K for you! Maraming salamat po, Ate puhunan na naman Cory. siya. Thank you po. Ulan, at saka bibigyan ka namin ng ihawan. Ay, dire-diretso na yan. Tuloy-tuloy na po ito. Oo, 500 isang araw kita dyan, no? Ate Kuring! Special delivery from Laila Move. O eto, Laila Move delivery from GBP Power Gadget Shop. Ano yan, Laila? Ano yan? Trabaho ka na bonggang-bonggang cellphone! Thank you po. O, diba? Oy, ano na lang, SIM card na lang ang kulang Yes po. po, yes po. Makakabiyay Thank you na po po. siya. Oo, hari Magandang nawa. specs Oo. niyan, Ate Kuring. Ha? Bonggang-bongga. Magandang specs niyan. Makakabiyahe na po talaga ito. Thank you po. Maraming salamat po, Ate Cory. Okay, balik trabaho na kayo, ha? Opo, malaking Yes po. tulong po talaga. Okay, pero Godmother, sino na naman ang aabonohan natin bukas? Ay, napakasarap talagang tumulong, Ate Kuring. Kaya naman ang iyong Pera Godmother ay sobrang busy pa rin lumipad-lapad dito sa Metro Manila para maghanap ng mga deserving mabiyayaan dito sa 5K for you! Yay! Kung sino pa ang lumalaban ng patas, siya pa yung nabibiktima. Kaya kahit anong mangyari, huwag tayong gagawa ng masama sa kapwa natin kasi may balik po talaga yan. Huwag tayong padala sa tukso. Speaking of tukso, pag narinig nyo na ang salitang yan, isang tao lang ang nasa isip ng karamihan sa atin na naabutan siya.
yung mga bagong panganak hindi na siguro, isang haligi at isang alamat pagdating sa OPM. Isa siya sa mga binansagang jukebox queen sa Pilipinas. Nagmarka sa kultura at puso ng bawat Pilipino ang kanyang mga awitin. Isa siya sa mga pundasyon at nirerespetong mang-aawit sa OPM. Halos 5 dekada na sa industriya ng musika, pero hanggang ngayon, trending pa. Hanggang ngayon, inaawit pa din ang kanyang iconic songs sa mga videoke at hanggang sa social media. Ano nga ba ang sikreto kung bakit lahat natutokso at hindi siya kayang layuan? It's time for Face to Face with Eva Eugenio. Hello! Tapat ang puso ko at ito'y hindi magbabago, pagkat pag-ibig ko ay tanging para sa'yo. Huwag sanang mangyari, matukso ko ng sandali, pagkat ang tukso ay madaling nagwawagi. Hindi napigilan ng mga kamisis natin dito sa studio ang makikanta, ano? Tsaka alam na alam talaga nila, mga kaedaran. Mga kaedaran. Right. Oo, kasamang isa sa mga jukebox queens. Nako, eto po, si Miss Eva Eugenio. Eva, ang tagal na natin hindi nagkita. The last time. 3 pa kayo noon. Oo nga pala. 3 kami. Oo, Tatlo kami nun. di ba? At sino ba ang mga kasabayan mo? Claire de la Fuente? Imelda Papin. Imelda Papin and Eva Eugenio. Thank you, huli yung Eva. Ayan. And Eva Eugenio. Talagang pag tayo nagpunta ng videoke, sigurado, depende sa edad, yung kanta talaga niya nauuna, ano? Right. Okay, hindi ko naman mapaniwalaan. Sabi mo, dati kang Japayuki? Yes. Ano? Yan ang simula mo. I started when I was 16. 16. Bakit ka naman napasok sa pagiging Japayuki? Kasi may kinuha ako ng banda. Oh. Oh, I sing with a band. Okay. Nung panahon na ang normal, yung walang hocus-pocus sa Japan. Okay. Real singers. Real and real singers. entertainers. Oh, talagang, pero bata ka pa lang, kumakanta ka na talaga. Right, oo. Ah. Sumasali ako sa mga contest. Yun. Oo, mga children's contest. So, birit kung birit. Dito na lang, pero nung bata, paus kasi ako nung bata. Ganun ba? Ang tunay ko kasing boses, yan. Ganon. Itinataas ko lang. I see. Okay, so mula sa pagiging Japayuki, nakatulong ka naman sa pamilya. Right. Bakit ang aga mo nga nag-start? Hirap ba kayo noon? Hindi naman. Kaya lang ang feelings ko, I wanted, may offer. May Okay. offer and I love to sing. So kumakanta ako sa mga joints while studying in UE. Nag-aaral ako sa UE. Nakatapos ka? Yes. Wow! Oo, business administration, major in banking and finance. Wow! So nakatapos ka Nakatapos ako ng pag-aaral, pero hindi ko naintindihan yung pinag-aralan ko. Ang galing naman nun. Hindi, Pero totoo. nakagraduate ka. Oo. Basta maka 75, okay na. Ayun. Basta pasa.
Okay naman, hindi naman ganun. Medyo mataas ang konti. Oo. Nakakapasa. Uy, pero naman, yung tugatog naman ng tagumpay ng isang Eva Eugenio. Wow, thank you naman. Lumalaki ako dun Oo, di ba? Parang, ewan ko lang, wala pang social media noon. Right. Hindi ba? Pero hit na hit yung mga kanta niya. Lalo na sa mga bar. Right. Lalo sa mga club. Karaoke. Karaoke, videoke. Yes. At nagkaroon pa ng pelikula with former President Erap Estrada. Yeah! Right. Okay, what is your biggest hit? Yung pinakamalaki mo? Tukso. Tukso talaga. Tukso. Oh, tukso! Lapitan Nako, mo ako. Oo. Before is layuan mo ako, but now iba na eh. Lapitan mo Lumalayo na yung tukso. lumalayo na ba? Kaya dapat palapitin mo siya. Ganon. Right. Kaya pala pababa ng pababa ang ating neckline. Oo. Hindi nga ako pwede magpakita ng cleavage. Ay, ganun ba? Right. Okay. Sexy ka pa din, ha? Paano ka nakaka-maintain? Siyempre, kunya, nasa sarili mo yan. Dapat less eating, a little exercise, Oo. walang bisyo, no cigarette, no alak, no nothing. Ay, Just walang live. bisyo, kaya Wala. na-maintain mo yung Wala. boses mo. Di ba? Yes. Kasi nung may kwento dyan eh. Kasi nung maliit pa ako, sabi ko, mother, gusto kong kumanta. Huwag kang kakanta sa nightclub, mga naninigarilyo doon. Mga hostess yun. Sabing ganun. So, pumasok sa isip ko yung pag nanigarilyo ako. Kasi bata pa ako noon, hindi ko alam ang meaning. Oo, kaya? So, hindi ako nanigarilyo. At saka, feelings ko masisira ang boses ko, pati alak. Correct. O mayang-maya, uminom ako ng alak, ma-rape ako. Oo. Pag-uwi ko. Yun ang nasa isip ko. Because at a very young age, yung feel ko na gusto kong bumuti ang buhay ng pamilya ko. Ayan. O, maganda naman. Matino. Nag-asawa ka ba? Yes. Nag-asawa ka. Pero, Yes. nagkaanak ka. I have one kid. Oh, one kid. Yes. Okay. Okay na yung buhay mo, Yes. Magkaisa ka nga lang, thank you na sa akin eh. Oo, syempre. Because that's what I asked. Yun ang hiningi ko kay Lord. Lord, kahit po wala akong asawa, basta't may anak ako. Oo. Totoo yun, ha? Diba? Hindi ako nahihiya. Oo. Ang kailangan ko lang anak. Pero talagang wala kang balak magretiro sa pagkakanta. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Wow. Hanggang gusto pa nila ako. Kasi this is my life. This is my life! Wow. Today, tomorrow, love! Ayoko na. Ang powerful! Okay. Oy, uso ka ulit ngayon, girl! Bakit? Di ba ako naging... Nalaos ba ako? Hindi! Sa TikTok! Sa TikTok, Oo, sa right. TikTok. Nag-iisa yung Eva Eugenio. Okay! Okay, hindi magre-retire ang chikahan natin kasama ang OPM legend na si Eva Eugenio, kaya walang bibitiw. Ayan. Naku, kakanta ka na naman. Next na, mas personal na tuksuhan with matching pa experience. Kasama pa rin ang OPM icon, Miss Eva Eugenio. Pag-ibig na walang lahat, ang alay ko sa'yo. Isang nakakatouch na kwento ni Sofia at Yaya Vilma sa Me and My Kasama sa Buhay. She's also a very good example to the capabilities that a woman has. So proud na po ako sa kanya. At pangmalakasang surprise para sa studio audience. All these and more sa Face to Face with Ate Kuring. At kasama pa rin natin ang icon, legendary jukebox queen, Miss Eva Eugenio. Anong masasabi mong pinakarurok ng tagumpay mo? Ano yung lifestyle mo dati? Pareho din, pero ang lifestyle ko is nung during the time of tukso, yung walang tulog, di ba? Walang tulog, ang daming gig. Oh, kalimitan because sunod-sunod yung mga engagement. Pero kayang-kaya mo, sexy mo. Hindi, pero bumibigay din. Bumibigay ka rin noon. Siyempre, tao lang tayo. Oo naman. And there was a time also parang nakwan ako. Parang feelings ko na burn out ako. Dumadating yan. Kahit sinong artist, kahit sinong singer, nababurn out. O so paano mo gagamutin ang sarili mo pag na-burnout ka? Pag na-burnout ako, sabi ko, ako rin na nag-isip. Okay. Sayang ang opportunity because opportunity knocks once only. Oo nga. If
Knock once, yeah. Yes. Right, Oo. Kinore ko pa yung sarili ko. Kasi graduate ka ng business administration. Pagbibilang naman yun eh. Hindi naman pagbibilang to eh. Oy, magaling ka magbilang ng pera. Right. Right. Okay, o tanong. Naku, ate ko rin etong mga kamisis natin sa tabi na buhaya. Nung makita si Miss Eva, syempre idol, di ba? May tanong, Miss Eva. Yes. Miss Eva, tatanong ko lang po kung anong sikreto nyo sa mga fans nyo na nami-maintain nyo yung kaseksiyan nyo. Share mo daw yung secret mo kung bakit napaka-sexy mo kasi gusto nilang gayahin. Hindi, kailangan mag-exercise ka. And definitely no carbs. A little carbs, little rice. Exercise is the best. Oo, tsaka yung At saka iwasan little ng kanin. carbs, lifestyle. Oo. Huwag kang magpupuyat, huwag kang iinom ng alak. Yes. Lifestyle Walang lang yan. smoking. At saka it should be always in the mind. Nasa isip mo na, kailangan pumayat ako. Oo. Lagi kang gising na, ay, tataba ako. Oo, correct. Diba? Kasi yan ang paraan para magmukhang bata, no? Right. Yung magpapapayat Kasi pag mataba ka, wow. Okay. Hindi na ako si Tukso, si Busog ako. Babarahin ng taba yung boses. Okay, tanong mula dito. Ang ganda ng pangalan niya, Marikit. Okay. Ma'am, may pinagsisihan po ba kayo sa kabila ng tagumpay nyo? Ang buhay po talaga dapat, ang pagsisisi wala sa una, nasa huli. Correct. So definitely, wala namang taong hindi nagsisi, no? Marami ako, no? Oo, pero paano mo napapanatili kang masaya? Kailangan parati kang masaya. Right. Iisipin mo lang yung good things at saka huwag mo nang isipin na ganun, wala nang mangyayari, hindi na babalik. So lagi ka na lang isipin mo, I have a daughter, kailangan mabuhay ako, di ba? Oo. Kailangan lagi kang ganun, laging kahit hindi totoo, positive thinking. Positive thinking. Ate Guring, may request kami kay Miss Eva. Hindi pwedeng matapos yun ang hindi namin maririnig ang pag-ibig na walang dangal. Pa-experience! 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 Sige nga! Sige na naman! Paano sasabihin sa'yo ang nagdaan? Mga pag-ibig kong panandalian lamang, yakap at halik sa akin na kamtang bago pa kita nilaman. Pag-ibig na walang dalan, ang alay ko sa'yo. Paano ko malaman mo? Paano ko malaman mo? Naging kahapon ko, mahalin mo ba kaya ako? Next na, kwento ni Sofia at Yaya Vilma. Ibibida sa Me and My Kasama sa Buhay. So, thank you for always being there. So, proud na po ako sa kanya. Ang kasambahay ay hindi lang simpleng kaagapay sa gawaing bahay. Pwede rin natin silang maging guardian angel, matalik na kaibigan, o minsan pa nga pangalawang magulang. Naku, meron din kami niyan. Gaya na lang ng kwento ng influencer na si Sofia Margaret. At ang kanyang yaya, Vilma Ostia, sa Me and My Kasama sa Buhay. Sabi nga nila, family isn't always about blood. At sina Sofia at Yaya Vilma, certified proof na may mga bond na higit pa sa pagiging magkadugo. Imagine, 18 days old pa lang si Sofia. Present na si Yaya Vilma. Kaya naman halos lahat ng firsts ni Sofia, witness siya. Mula sa unang ngiti, unang lakad, hanggang sa kulit at kalokohan. Perfect attendance si Yaya. I'm always with Yaya Vilma. Siya po ang lagi kong kasama. Siya ang nag-aalaga at nagpapatawa sa akin. Baby pa rin si Sofia kahit na malaki na siya at masaya akong makita siyang lumaki na masayahin at mabait.
Hindi lang magkasama sa bahay, magkasama rin sa buhay. Curious na ba kayo sa bonding nila? Heto na sina Sofia at Yaya Vilma. Pachika naman! Palakpakan natin, Yaya Vilma! Siya ang kasama sa buhay ni Sofia. Gaano katagal na kayong magkasama, Sofia? So Yaya Vilma has been with me. Kasama ko po siya since I was less than 18 days old. Wala pang 1 month. 18 days pa lang siya. Talaga? Yes po. Wow. And I'm now 22 po, so she's been with us since for 22 years now na rin. also. Ang galing naman. Okay, ano ba ang sikreto? Bakit ka nagtagal kina Sofia? Simple lang, mabait sila. Mabait yung buong pamilya niya. Opo. Oo. Ayun. So, buy one, take one with our husband? No. Oh, no. No po. Hiwalay na po kami. If anything po, if it's okay to just add, I'm just really proud because over the years, Yaya has been able to stand up for her kids also as both a mother and a father too. So, dalawa po yung role niya. So, she's Wow. both tatay and nanay ng mga anak niya. Oh, talaga ba? Yes. Bakit nasa na yung tatay? Sumakabilang bahay. Ha? Naghanap ng trabaho, wala na, hindi na nagparamdam. Hindi na nagparamdam. Sumakabilang bahay nga. Okay, haan mo na siya. Basta kinakaya mo yung mga anak mo, di ba? Ang panganay ko po, ano na siya, teacher. Teacher! Wow! Ang bunso ko ngayon, 3-year college sa electrical engineering. Wow! Alam mo, hindi ka mukhang Yaye. Parang kang Donya. Di ba? Oh, she looks like a Donya. Yes. Okay, so personally, you feel like she's some kind of security blanket. Di ba may ganun ano? Yung pag nawala sa bahay mo, parang hahanap-hanapin mo, no? There are times when we're asked, like, what would happen if you decide to, like, maybe you'd have separate lives and you wouldn't live in the same house anymore. Parang hindi yun namin masyado pinapag-usapan kasi ganun po kami ka-close and hindi po namin na-imagine. Bakit iniisip mo ba? Umalis? Walang ganon. What do you post about her? Do you post about her? Yes po, I What's do. your content? Ano ang content mo tungkol kay Yaya Vilma? Okay, but so generally po, yung content ko about lifestyle, fashion, and beauty. Tapos, since Yaya is a really big part of my life, she's able to join in the same kind of content po. So, when I do vlogs po about my life, Yaya is also included. Sometimes I also like to share to my audience about how our bond is like when we're able to travel, when we dress up, when we go out po. Tapos, ano rin po, something that's really funny that my audience does is they kind of like compare us to these characters from the show po. Pwede mag-apply na Yaya kay Sofia? Kasi nakaka-travel eh. Baka naman. Girl, meron ka ng pakpak. Tumigil ka dyan. Okay. So, I know that you're always together, but what is your message to each other? Ano ang mensahe nyo sa isa't isa? So I'm super grateful po na kayo yung naging hindi lang yaya ko, pati na rin second mom ko. You've really been a second mom to me. And I've also learned a lot from you growing up because I genuinely don't know what life is like without you. Hindi ko alam. Kasi you've witnessed every single chapter of my life, everything that I've gone through, lahat ng stages ko sa school, pati na rin sa mga hilig ko, sa trabaho ko, lahat ng kaibigan ko na dumating at umalis, nakita mo rin. So, thank you for always being there. I always wish you the best. I hope that life will give you will allow you to experience the same love and selflessness that you're able to give sa lahat ng nakapaligid sa'yo, especially to me. And I love you, Yaya. O, ikaw naman. Hello, Sophie. Una sa lahat, nagpapasalamat ako na hindi naman siguro lahat, no, pati ang mga anak ko sa kanila na rin nakatira. So yung bunso ko, doon sa mother ko before. So, siyempre, magkasakit, uwi. So sabi ng mami niya, what if na kunin mo na lang sila dalhin dito? Oh, wow. Oo, para hindi ka na mag-alala. Oh. Habang inaalagaan ko raw sila,
maaalagaan ko rin dun yung mga anak ko. Ay, ang ganda. Yeah. Kasi nung maliit pa sila, so may playroom ito sila. So every morning, tinatawag nila yung bunso ko. Kaya napalaki sila talaga ng tama. Aba, talaga Kasi naman. hindi iba ang turing nila sa amin. Parang pamilya na rin. Kaya Pamilya. lumaki silang sabay ng bunso ko. ayun. Oo. Hanggang ngayon doon pa rin sa bahay nila doon sa Davao. Ay, Oo. nako. Di maganda. Opo, and if I may add po, so yes, we did grow up also, nakasama po yung mga anak ni Yaya. So I'm also grateful kasi dumating rin sa buhay namin yung mga anak niya. Like besides sa nung grade school ako, tumutulong si Yaya sa akin sa aking homework. Eventually, nung naging mas mahirap na, syempre yung anak niya po, bago siya naging guro, tinulungan niya ako sa aking algebra, sa pag-learn ng algebra. Tapos yung bunso po niyang anak, naging childhood best friend po namin sa bahay. Tapos ayun. So I'm just very grateful and I'm very proud po sa person and like the person that Yaya Velma has become. Because again, she's been able to carry out the double role of being a mother and a father. And I think she's also a very good example to the capabilities that a woman has. So proud na po ako sa kanya. O, palakpakan si Vilma and Sofia. Nakakatuwa na minsan may mga darating talaga sa buhay natin, hindi natin kadugo, pero gugustuhin mong makasama buong buhay, parang pamilya. Hindi lang dahil sa trabaho, kundi natutunan nyo ng mahalin ang isa't isa. Thank you so much, Sofia, for sharing. Vilma, maraming salamat. Thank you. Sure. Yeah. Thank you. So dahil mahal ko kayo mga kamisis, magpapaulag tayo ng kaswertehan dito sa studio at lahat kayo may pa-sure prize! Sa inyo pong mga silya, may mga nakadikit na papel, pero wait lang, sandali, huwag kayong kikilos. Maghintay tayo ng aking go signal. Handa na ba kayo? Handa na kayo? Okay, in 3, 2, 1, go! Yes! Yes, hanapin niyo na ang likod ng mga silya! Ayan na! Huwag niyo muna ipapakita. Hawakan niyo lang. Oh! Kunin mo. Nilabol ka pa yung nahanap. Ayan. Baba. Sit na. So, apat ang ating kategorya. Baba niyo lang. Ang swerte mo, orange. Ang swerte mo, yellow. Ang super swerte mo, pink. Apakaswerte mo talaga, red. Okay. Ano-ano ang mga yan? Sino nakakuha ng ang swerte mo? Tayo. Orange. Tayo. Ayan. Tayo ang orange. Meron kayong 10 bayong with pansit batil. Para sa'yo. Ay, ito ba? Ang Oy, swerte merienda. Apakaswerte niyo naman. Tingnan mo kung meron. Ito pa. Ayan. Sino naman nakakuha ng ang swerte mo? Ano to? Meron kayong 5 kilos ng bigas. Okay! Congratulations! Ang swerte mo. Sino naman ang nakakuha ng ang super swerte mo? Kunin mo. Tag-isa kayo. Meron kayong Wala. stackable food container. Oy, magagamit sa kusina. Maganda sa refrigerator. Sino to? Anong kulay? Ayan. Sino naman ang nakakuha ng apakaswerte mo? Apakaswerte mo. Tayo po tayo. Meron po kayong breakfast presser. Napakaswerte mo talagang nilalang! Ikaw na
Napaka-happy talaga dito sa studio namin. Oh, ang daming mga pinamimigay, may kantahan pa. Meron pa kayong sure prize. Dapat kayo rin susunod na mapunta dito. Sa mga nanonood sa bahay, ha, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, iscan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at intayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas, Love Life. Mahanap na nga ba sa isang AI companion? Kumain ka na ba, Clara? Hindi pa nga nag-aabang pa ako ng free time para makapagkape at sandwich. Boodle finds na mga murang duster sa Moraita Avenue. Lagpas 200 pesos lang. Oh, hindi talaga kayo aaray di ba? Naku, bonggang-bongga talaga. Oh. At alamin ang kwento ng isang domestic helper sa Hong Kong sa OFW to the world. At itong face-to-face with Ate Coring, harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Face-to-face, solusyon ay hanapin. Face-to-face, solusyon ay hanapin. Face-to-face, problema ay ayusin. Bye-bye Sa po. tulong ni Ate Coring. Face-to-face. Sa buhay, minsan, problema ay di maiwasan.